sila na namang dalawa. First move ba ay magba-back out na si Magnus o itutuloy niya lang ng normal ang laban? Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman i-analyze natin ang championship round na nagharap sila Magnus Carlsen at Hans-Mook Niemann dito sa early edition ng Title Tuesday na ginagawa online sa chess.com. Sila na namang dalawa. First move ba ay magba-back out na si Magnus o itutuloy niya lang ng normal ang laban? Sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Niemann, nag-E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, aba, paghiyoko piano ang datingan, pero nag-H6 lang para mapigilan ang Knight G5 o kaya Bishop G5, nag-C3, typical naman po na kinokontrol yung D4 at B4, pero nag-D6. Kasi kung Bishop C5, gyoko piano eh. Nag-D6, so Italian game na ito, nag-A4, Bishop E7, interesting po mga kamatyas. Bakit? Pinakain kay Niemann ang queenside space. Usually dito sa nakikita natin, 'di ba, ang ginagawa ito para pantay lang ang space sa queenside. Pero dito, Bishop E7 lang oh. A5, castles, at yan ang novelty sa bakbakang ito. Dahil sa mga nagdaang laban, ito ang recorded na naitala na. A6 lang. O, tingnan natin. Pero nag-castles at nag-A6. Dahil hindi nag-A6 dito, dumiret-diretso si Niemann na namantala ng space sa queenside. B6, ayan. Siyempre po, hindi pwedeng basta-basta kakapturein yan. Kasi pag kinapture yan, takes, mawiwik yung A-pawn. Later on, pag na-develop na yung bishop and knight, castle, tapos naiangat na yung reyna, then papatong ang tori dyan, matatarget yung pawn sa A7. Long-term problem ng black yan. Okay? Ingat tayo sa mga ganyang resulta. Nag-B6, castles, at nag-Bishop E6. Ayun, para hamunin, tinanggap dito ni Niemann, and nag-Knight D2, Queen D7, Rook E1, Rook A D8, at nag-Knight F1. Ayan, typical talaga yan. Ilalagay yan sa G3, Rook F7, H3. Ayan, medyo nagpakiramdaman muna. Battery, Knight G3 at nag-Queen C8. Ayun, yun ang malalim dyan. Queen C8, bakit kaya? Para bakantihin ang D7 square para sa Knight? O, tignan natin. Nag-Bishop E3, Knight D7, yun na nga. Pero, hindi nagustuhan ng computer engine. Bad move ang nilagay. Dapat daw ay H7 ang punta pala. Para timing to play Knight G5 ba mamaya? Ayun, ang mga Tiradinsky pala, no? Sa kabila pala. Pero sa D7, dinala ni Magnus, nag-D4 para mapigilan naman ang paparating na Knight C5 mamaya at para buuhin din ang sentro. Yun nga lang, talagang masela ng computer engine natin. Brand X pa rin. Dapat daw po ay Queen to A4. Istorbohin muna ang Knight at aatras Knight D8 tapos magku-Queen A2. Yun pala mga malalalim na tira dito. Sabay D4 mamaya, no? Ayun, para maminti na ang pagkalamang sa evaluation bar, no? So dito D4, tingnan niyo po evaluation bar, bahagyang umatras. Kumapture sa D4, capture at nag-Knight to B8. Ang gusto ni Magnus dito ay kainin na yung pawn na naligaw. Parang overexposed, no? Pero, bad move pa rin. Dapat daw ay Knight D B8. Tama naman. Sumablay naman ang computer engine dito. O, sa computer analysis, Knight B8 din ang tira eh. Ba't niya nilagyan ng bad move? O, diba? Queen E2, dinipensahan. Knight B4, good move. Nako, ang dami nang naka-threat. Babagsak na. Rook EC1, C5. Ayan, para talagang solid. At nag-E5, talagang gustong pasagin ni Niemann. Gigil na gigil siya sa mga pawns niya, no? Magnus, nag-D5. Capture. Parang French defense, formation. Knight to D4. Ayun na, bad move na dito si Niemann. Dapat daw tira ay Rook A4. Naku po, pagkalalim naman. At pagpalagay natin, sige, capturein. Lilipat doon. Naku po, grabe. Ang hirap naman isipin yung ganung plano. Ang hirap makita nun.
Balik tayo sa ginawa ni Niemann. Knight D4, Queen D7. Iwas. Ayan, para may tempo threat na. Knight C2 para ma-neutralize yung knight. Wala na. Blanderacious kitang-kita sa evaluation bar. At dapat daw dito, balik na lang ulit. Hindi pa naman huli ang lahat. Konti pa lang ang damage, ika nga. Balik na lang. Kaso, parang feeling niya kasi napasubo na yung knight, kaya nilagay na dito. At nag-D4, ay yun ang masakit. May paparating na D3. Oo nga, no? Naparok D1 para ipin muna at nag-knight D5. Bishop D2, ayun, dito mga kamatsas, palaisipan. Isasabay bang capturein yan o hindi? Ano sa pakiramdam nyo? Sinabay pa rin ni Magnus. Sige, go! Dalawang tore sa isang reyna, pero nag-queen G4. Ayaw. Threatening, bishop takes pawn. Kasi kung kakapturein, capture, bishop H4. Nako, disaster kagad. Disaster. Kasi yung queen dyan, mamaya, check yan dyan, pupuntahan na yan hanggang sa mapabagsak yung knight na yan sa G3. Ang sama ng pagkakapil. Okay? Kaya hindi sinabay ni Niemann at nag-queen G4 na lang. Threatening, bishop takes H6, pero nag-king H8 lang. Ayun. Ininda naman kagad ni Magnus. Sa bagay, 19 seconds na lang siya. Pero kung tamang tira ang ating gagawin, knight to C6. At kapag nag-bishop takes H6, rook 8 F7. Ay, ganun lang pala, no? Pasensyoso. Pagpapasensyahan lang pala. Pero meron pa rin namang threat na paparating. Knight takes E5. Grabe, no? O minsan may mga ganyang diskarte sa chess. Nga lang, napakahirap tanggapin yung parang biglang makakainan. Kaya sa human, ang pinaka-unang response, kailangan mag-react kagad, no? Iwas kagad. And nag-knight H5, threatening Matyas. Dito mga kamatyas, ayun, nag-bishop D8. Pero sa computer, ang tira ito. Bishop G5. Ay, grabe. Mas mabigat ang tira, no? Mas puwersahan. Pag kinapture, capture. So, di pa rin pwedeng capturein, nakabitin. Ang gagawin, rook AC1 and queen E7 didepensahan. Okay, yan ang mas mabigat daw. Pero, balik tayo sa bishop to D8, depensa sa G7, and nag-B4. Ayun, basag. Knight C6, threat na yung pawn sa E5. Kumapture sa C5. Knight takes E5. Queen takes D4. Ang ganda ng laban nila. Ang ganda ng laban, Hindi siya tablahan, Talagang kita mo kagad, isang tingin pa lang, kagad, Hindi na balance ang position. Ito yung mga gusto kong position, mga kamatyas. Talagang may bakbakan, Queen takes D4, pero mali pa rin daw. Dapat daw ay, ito na? Bakit? Sasabay na? Ganun na gusto mangyari para may threat doon. Tapos, mag-rook to F6. Naku po, mahirap tanggapin to. Isang pesa lamang ng black. Isang pisa yan, Brad. Isang pisa ba? Kaso, Queen takes D4 ang ginawa dito ni Niemann. Bishop C7. Queen E4. Queen F7. Nako, tiniripli na, nangangamoy danger. Knight G3. Ayun, dito mga kamatyas, may ginawang kakaiba na tira si Magnus. Talagang asar na siya, asar. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Gracious itong tira na to. Boom! Knight F3. Sakripisyo. Kinapture. Kasi kung kakapturein po yung tore, magda knight takes D2, check, threat pa yung queen. Fatal ang datingan. So dito, nag G takes F3, rook takes F3, knight E2, and the queen H5. Yan, threatening yung pawn. Queen G4, Queen E5, threat yung knight, sundot sa H2, nag-knight to F4, ayun. At dito po, sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng 7 seconds na lang, si Magnus, abay, napatira pa rin ng brilliant move. Bitin ang tore pero may knight E2, check pala, Lalaglag ang reyna. So, kinapture, yun na nga ang nangyari. King G2 and the Queen H2 check. Boom! Boom! Matchakaw! Matchas! Patapos pagkakainin ang mga pyesa
na parang isang matakaw na mangangain na matchas pa. Matchakaw. Ubo si Niman. Ayun, kala ko magbaback out na naman si Magnus, mga kamatchas eh. Maganda yung ganyan, tinutuloy niya at pinuprove niya na, sige ha, ipisakin kita. Galing ni Magnus ha. At dahil dyan, ito po ang kanilang standing. Tingnan natin ang standing. Standacious. Nag-champion si Magnus. At si Dennis Lazabic ang second place. Itong Lazabic na ito talagang laging nasa top talaga, no? Isa rin ito sa namumuro daw at pinaghihinala ang nag-e-engine eh. At hindi masama naman kay Niemann, third place. Hindi masama ang kanyang place. Natalo pa siya sa last round niya, na? Oh. Third place pa rin. At Jose Martinez. Ayan, isa pang suspected na sinasabi nilang dami nilang pinaghihinalaan eh. Ayan, pero hindi pa naman napapatunayan, mga hinahinala lang, mga daplis lang. Ayan, ang lakas ng top 10, ang nakalaro ko na dito si David Arutunian. Ayan, nakakalaro ko yan. Yung pang number 7. Nakachamba na tayo dyan sa online. Ayan, daming sumali. May sumali bang Pinoy, mga kamatchas? Silipin nga natin. Sino ang sumaling Pinoy dito sa early edition? Pinoy. Tingnan natin. Sa bandila ko lang tinitignan eh. Kaso, yun lang. Pagka medyo nasa dulo, medyo baka hindi na natin tignan. Kasi, ang sumasali dito, 500 to 600 players, mga kamatchas. Sobrang dami. Bandila lang ang tinitignan ko eh. Kapag ayun, si Giovanni Mejia, National Master. Natin yan. Ayan, 5.5 points. Sino pa ba? Meron pa ba? Sayang, hindi ako nakasali kasi busy po. Ayun pa, Jasper Rome. Ayan, 4.5 points. Okay, at Dino Baliaser, FIDE Master, 4.5 points. Ayan, pero mukhang hindi na yata tinuloy yung iba, no? Yung iba kasi, hindi na tinutuloy. Kumbaga, nagwi-withdraw. Okay, so yan po, no? Maraming salamat at sunod naman natin yung late edition championship nun. Ang ganda yung last round, mga kamatchas. Nakamura versus Fabiano Caruana. Analyze natin. Yan po ang inyong abangan, ha? Maraming salamat! Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe na po kayo. And sa ating Facebook page, mag-follow na kayo sa Kamatchas Facebook page. Napakaganda ng mga ina-upload nating video doon araw-araw din. Mga endgame studies, opening studies, nilagyan ko na rin po. Ayan ha. Nag-aaral tayo ng mga gambits and papaano i-refute yung mga gambits sa opening. Follow na rin kayo doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.